Hinamak na manugang. Kabanata 377. Sige. Napalunok ng laway si Alex Dixon at pinagsalikop ang mga palad. Hinawakan niya ang guya ng asawa at sinimulang imasahe. Ang kanyang hita ay bilog, at ang kanyang guya ay mahaba at payat. Ang mga binti ng kanyang asawa ay maaaring gamitin bilang mga modelo ng binti. Gayunpaman, nang hawakan niya ang guya ni Jane Lewes, napagtanto niyang medyo namamaga talaga ang guya ni Jane Lewes, kaya itinuon niya ang pansin sa pagmamasahe. Sumipsip ng malamig na hangin si Jane Lewes at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Bahagyang kurutin mo ako, masakit." Kinurot ni Alex Dixon habang nakangiti at sinabing, "Bear with it. Masyadong magaan ang teknik. Mamamaga ang binti mo bukas." Ginamit niya ang acupuncture point massage technique ng TCM. Mabilis nitong maalis ang edema, ngunit medyo masakit pa rin ito. Sumimangot si Jane Lewes. Ayaw niyang mamaga ang binti niya bukas, kaya natitiis na lang niya. Gayunpaman, ang kanyang balat ay likas na maselan at paminsan-minsan sa sakit. Matapos mamasahe ng ilang beses, hindi niya napigil ang ihagis ang sarili kay Alex at mapaungol ng mahina. Napasigaw lamang siya sa sakit, ngunit nang ang tunog na ito ay umabot sa tainga ni Alex Dixon, ito ay simpleng pagpapahirap. Nung una, may bahid ng pang-aakit ang boses ng asawa niya, pero ngayon sumigaw siya ng ganito, nakakamatay na talaga. Kahit sinong lalaki iyon, marinig ang tunog na ito, mawawala sa kanila ang kalahati ng kanilang kaluluwa. Habang naririnig ni Alex Dixon, lalong uminit ang kanyang katawan. Umiti siya ng mapait at sinabing, "Miss, hinaan mo ang boses mo." Kinurot niya si Jane Lewes hanggang sa tumulo ang luha niya. Nasasaktan siya at mabilis na sinabing, "Sino ba ang nagsabing saktan mo ako? Galing ako sa malayo para makita ka. Namamaga ang mga binti ko, at ayaw mo pa akong sumigaw." Pakiramdam ni Alex Dixon ay wala nang magawa at tanging tango at mapait na ngiti ang nagawa. Buti na lang maluwag ang vilya. Kung hindi, kapag narinig ng tiyuhin niya at ng iba ang boses niya, iisipin nilang may ginagawa silang dalawa. Sa isang silid na pinaghihiwalay ng isang pader, tinakpan ni Ming Nooran ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga kamay at hinagis-hagis ang kama. Pero kahit na tinakpan niya ang kanyang tenga, mahina pa rin niyang naririnig ang ingay na nagmumula sa katabing kwarto. Habang mas narinig ni Ming Nooran, lalo siyang nagalit. Parang sumakit ang ilong niya. Siya ay nasa hustong gulang na. Paanong hindi niya alam ang nangyari sa tabi? Lumapit sa kanya ang asawa ni Alex Dixon. Nag-aapoy silang dalawa, kaya talagang gusto nilang gamitin ng husto ang kanilang oras para tamasahin ang Spring Festival. Matagal na silang hiwalay, ngunit naramdaman ni Ming Nooran na parang may isang piraso ng bulak na dam-aikit sa kanyang puso, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Bakit napakaswerteng na pangasawa ni Jane Lewes ang isang lalaking tulad ni Alex Dixon? At paulit-ulit niyang namiss si Alex Dixon. Namula ang mga mata ni Ming Nooran. Hindi niya na ituloy ang pakikinig at pasimpleng tumayo at naglakad papunta sa looban. Isang malamig na simoy ng hangin sa gabi ang umihip at ang mga alalahanin sa puso ni Ming Nooran ay tila nawala ng husto. Tumingon siya para tingnan ang kwarto ni Alex Dixon at nagdesisyon. Simula nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Alex Dixon, hindi niya kayang tiisin ang ibang lalaki sa puso niya. Anyway, nagkaroon ng maraming oras. Mabagal siyang maghihintay. Kahit na maging underground lover siya ni Alex Dixon mula ngayon, willing siyang gawin yon. Kinaumagahan, nang magising si Alex Dixon, nakita niya si Helena na nakasuot ng makukulay na damit. Kumuha siya ng ilang malalaking piraso ng gauze at tumayo sa paligid ng villa para mag-selfie. Halos kasing galing kumanta ang makapal na make-up sa mukha niya. Natigilan din si Jane Lewes at mabilis na nagsalita, "Ma, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakita na nagse-selfie ako?" Kumpiyansa na sinabi ni Helena habang kumukuha ng mga larawan, "Such a luxurious villa. Of course I need to take more photos and post them on my WeChat moments. Gusto kong malaman ang lahat na ako, si Helena, ay gumawa ng kayamanan at galit, sa kanila hanggang sa mamatay, hahaha." Lumabas ng kwarto si Albert Lewes at mabilis na sinabi,
Kinuha ng iyong ina ang 12 ng mga larawang kagabi at ipinost ang mga ito sa grupo ng mga kamag-anak ng Shu family para ipakita. Nang matapos si Helena sa pagkuha ng mga larawan, naglakad siya papunta kay Alex Dixon na may dalang selfie stick at nakangiting sinabing, "Anak, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ano ang gusto mong kainin ngayon? Gagawin ito ni nanay, ikaw." F-sick. Naramdaman ni Alex Dixon na naramdaman ang kanyang anit at mabilis na sinabi, "Nay, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang." Kadalasan, sinusumpa siya ni Helena, ngunit sa tuwing gusto niyang humingi ng tulong sa kanya, agad niyang binabago ang kanyang ekspresyon at sinusubukang pasayahin siya. Umiti si Helena at itinuro ang labas ng dingding, "Anak, nakikita ko na mas malaki at mas maluho ang katapat na villa. Pumunta ka at hanapin mo ang may-ari ng villa at hayaan mo akong kumuha ng ilang litrato." Hindi talaga nakatiis si Jane Lewis at sinabing, "Nay, sa villa na to magpakuha ka na lang ng litrato. Bakit sa villa ng ibang tao ang kinukunan mo? Hindi naman sa villa namin to." Hindi kontento si Helena, "It is not a big deal to take a photo. Napakarangyang villa, hindi ba pwedeng magpakuha ako ng litrato at magpakitang gilas? Hindi naging madali para sa akin na pumunta sa yan capital, so what's the point of just kumukuha ng litrato nitong villa? Baka isipin ng iba na ito lang ang meron ako. Ang aming pamilya ay mayroon lamang isang villa sa simula." Ibinaba ni Albert Lewis ang kanyang ulo at sinabing, "At saka, ang villa na ito ay pag-aari ni Alex." Tumitig si Helena at sinundot ng malakas si Albert Lewis. "Ang pag-aari niya ay hindi akin. Pumunta ako sa yan capital para makita siya. Kung hindi ko man lang magawa ito, hindi ba ako magiging sayang?" Nang makitang magdudulot na naman sila ng gulo, nagmamadaling sinabi ni Alex Dixon, "Tatay, kung gusto niyang tapikin ni nanay, hayaan mo siyang gawin ito. Anyway, sarili rin niya ang villa na tinutukoy ng biyenan niya." Si Albert Lewis ay may galit na ekspresyon at bumuntong hininga. Tumakbo siya sa bahay ng ibang tao para kunan ng litrato at sinabi pa niya na sarili niyang villa iyon. "Hindi ko kayang mawalan ng mukha ng ganito. Hindi ako pupunta." Galit na galit si Helena, "Kahit ayaw mong pumunta, kailangan mong pumunta. Kung hindi ka pupunta, sinong magpapapicture sa akin?" Umagang-umaga, nag-away ang matandang mag-asawa. Sumakit ang ulo ni Alex Dixon. Tinanggal niya ang bibig niya at sinabing, "Dad, you go. No one dares to laugh at you. Akin din yang villa na yan." Pagkasabi niya noon ay agad niyang tinakpan ang bibig niya. Ngunit huli na. Gulat na napatingin sa kanya ang anim na mata. Natigilan si Jane Lewis at hindi makapaniwalang nagtanong, "Alex, sabi mo, nasa iyo rin ang villa?" Halos akala niya ay mali ang narinig niya. Ang villa na iyon ang pinakamalaki at pinakamarangyang gusali sa kalye. Ang pagkakakilanlan ng may-ari ay tiyak na hindi isang mayamang tao. Nagsisi rin si Alex Dixon sa kanyang puso. Kung hindi dahil nahihilo siya ni Helena ay hindi niya ito sasabihin. Gayunpaman, ang isang villa na hindi ng daan-daang milyon ay hindi isang malaking bagay. Maya-maya, kailangan niyang ipaliwanag ito sa kanyang asawa. Kaya naman, umamin na lang si Alex Dixon at tumango. "Oo, akin yan." Nang matapos siyang magsalita, humagalpak ng malakas na tawa si Helena. "Alex Dixon, ilang araw ka na sa yan capital. Nakita mo na ang husay mong magyabang. Bakit ka nagpapanggap sa harapan ko? Hindi naman siguro kung anong klase kang tao." Awkward din na sabi ni Albert Lewis, "Alex, actually you don't need to comfort me and your mother. At most, we can just thicken our skin and invite the landlord to let your mother for 2 photos." Napangiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, "Tay, villa ko talaga yan. Kung ayaw mong maniwala, ihahatid kita doon." Naiinip na pinutol siya ni Helena. "Tama na. Tumigil ka na sa pagmamayabang, bilasan mo at batiin mo. Wala kang pera, akala mo ba hindi ko alam? Isang lalaking napakahirap na hindi man lang kayang mag-asawa. Kung gusto mong bumili ng ganyan, marangyang villa, pwede kitang ikuha ng tubig panghugas ng paa." Inis na inis si Alex Dixon sa kanyang sambat. Aalis na sana siya nang tumalikod siya at nagtanong, "Ma, seryoso ka? Turk, nasa mod ka pa?"
Nagalit si Helena at ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Punk, I will put my words here. Kung sayo talaga ang Villa na yan, hindi lang kita kukunin ng tubig panghugas ng paa, luluhod din ako sa lupa at huhugasan ang mga paa mo." Hehe, deal naman. Agad namang sumang-ayon si Alex Dixon. Galit siya sa puso niya. Kahit anong gawin niya, hindi mahalaga kung mayroon siyang villa o i-treat ang buong pamilya ng Shu family sa isang pagkain sa isang malaking hotel. Sa mata ni Helena, isa siyang dukha. Kinagat ni Helena ang kanyang mga labi. Ikaw, kung hindi dahil sayo, hindi ka makakabili ng villa sa susunod mong buhay. Pagdating ng panahon, ikaw na mismo ang makulong, not to mention my family. Kailan ba ako niloko? Lalong nagalit si Alex Dixon. Alex, you should go now. Nakita ni Jane Lee West na papagalitan na naman ni Helena ang asawa at mabilis na tinulak si Alex Dixon palayo. Hindi siya naniniwala na magkakaroon ng pera si Alex Dixon para makabili ng ganoon kamahal na villa. Siguro ito ay para aliwin ang kanyang mga magulang at hayaan silang umalis at kumuha ng mga larawan sa kapayapaan. Kabanata 378. Sa sandaling iyon, tumakbo ang gwardya upang magulat sa takot. May malaking grupo ng mga tao sa labas ng pinto. Hinaharangan nila ang pinto at hindi umaalis. Mukhang narito sila para manggulo. Nang marinig ito ni Helena ay agad siyang nataranta. Hinawakan niya si Albert Lewis at sinabing, "Sinabi ko sa iyo na ang villa na ito ay dinaya ng basurang iyon." Ngayon, malamang na nagdadala na siya ng mga tao para arestuhin siya. Natakot din si Jane Lewis pero pinilit pa rin niyang manatiling kalmado at sinabing, "Ma, labas muna tayo at tingnan natin." Noong una ay gustong tumakbo ni Helena ngunit hinayla siya ni Jane Lewis at walang pagpipilian kundi ang maglakad papunta sa pintuan. Habang naglalakad, patuloy ang pagmumura kay Alex Dixon bilang pandaraya at nagdudulot ng kapahamakan sa Lewis family. Nang maglakad siya papunta sa pinto, nakita rin ni Jane Lewis ang dami ng mga taong nakaharap sa pinto at agad siyang natigilan. Tumingin si Helena at agad na lumabas mula sa kanyang likuran na nagtataka at tumawag, "Bakit kayo nandito?" Mahigit 100 tao ang nakaharap sa pasukan. Lahat sila ay kamag-anak ng Shu family sa Yan Capital. Pati ang mga kamag-anak na karaniwang walang kontak sa isa't isa ay nasasagasaan. Mayroong ilang mga kamag-anak na hindi man lang matawag ni Jane Lewis ang kanilang mga pangalan. Sa oras na ito, medyo may edad na lalaki ang lumakad ng may ngiti at sinabing, "Helena, nakita naming lahat ang WeChat moments na ipinost mo kahapon. Hindi namin inaasahan na bibili ka ng 2 villa. Tingnan natin." "Oh, ito ay upang bisitahin ang mga villa." Pinisil ni Helena ang isang hindi natural na tuyong ngiti. Sa pag-iisip na maaari siyang magpakitang gilas muli, sinabi niya, "Pagkatapos ay pumasok ka." Sa hindi malamang pagkakataon, ikinaway ng mga kamag-anak ng pamilya Shu ang kanilang mga kamay. "Nagpadala ka ng 50 hanggang 60 larawan ng gusaling ito. Nakita namin ang lahat mula sa mga larawan. Gusto muna naming makita ang mga gusali. Helena, hindi ko ine-expect na mayaman ka. Bumili ka ng 2 villa ng sabay-sabay. Lahat ay naiinggit sa'yo. Napakaswerte mo. Bakit wala sa amin ang kapalaran mo?" Pinalibutan siya ng isang grupo ng mga kamag-anak at nambobola siya. Sila ay sumigaw na nais nilang bisitahin ang isa pang malaking villa. Hindi mapalagay si Helena. Hindi kanya ang villa na iyon. Siya ang naglagay ng harapan at sinabing iyon sa kanyang WeChat moments. Ngunit nagyabang na siya at hindi nang ahas na bawiin iyon. Kung hindi, paano niya magagawang itaas ang kanyang ulo sa pamilya Shu sa palabas? Ang tubig ay tumalsik na, at imposibleng huminto sa kalagitnaan. Si Helena ay dinala rin ng isang grupo ng mga kamag-anak, kaya't naiangat na lamang niya ang kanyang ulo at sinabing, "Sige, kung gayon, isasama ko kayo upang tingnan." Anyway, kanina lang sinabi ni Alex Dixon na gusto niyang puntahan ang may-ari ng villa. Magdadala siya ng isang grupo ng mga kamag-anak para pumasok at tingnan. Hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili. Nabalisa ang puso ni Jane Lewis. Hindi niya alam kung nakipagdeal si Alex Dixon sa may-ari ng villa. Kung ang kanyang biolohikal na ina ay nawala ng mukha sa harap ng mga kamag-anak ng pamilya Shu,
Tiyak na papagalitan niya si Alex Dixon na parang pag-uwi niya. Nagkataon namang lumabas ng bakuran si Alex Dixon at natigilan siya nang makita ang napakaraming tao na nakaharap sa pinto. Tila nakahawak si Helena sa isang straw na nagel iligtas buhay at mabilis na pumunta sa harap at bumulong, "Ngayon, maaari ba tayong pumunta at bisitahin ang villa?" Natigilan si Alex Dixon at tumango, "Pwede kang pumunta anumang oras. Anyway, villa niya iyon at walang problema sa pag-istorbo sa mga tao." Matapos makuha ang pangako ay agad itong ibinaba ni Helena at nakangiting sinabi sa kanya, "Magandang manugang. Babalik si nanay at ipagluluto ka ng masarap na pagkain." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at kampante na umalis. Tinawag niya ang mga kamag-anak ng Shu family para sundan siya para tingnan. Walang magawang umiling si Alex Dixon. Sa tuwing hihingi ng pabor sa kanya si Helena ay magiging palakaibigan ito at agad na nahuhulog sa kanya. Napapaligiran si Helena ng isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu. Parang tandang, nagmamayabang siyang naglakad papunta sa marangyang villa. Proud na proud siya na halos lumutang siya sa ere. Dahil masyadong mahirap ang kanyang pamilya, hindi siya makapagsalita sa pamilya Shu. Mababa ang tingin sa kanya ng ibang tao. Ngayon, ginawa ng dalawang villa ang mga kamag-anak ng Shu family na tumingin sa kanya sa isang bagong liwanag. Ang pakiramdam na ito ng pagiging superior sa iba ay kahanga-hanga. Naglakad si Jane Lewis sa likuran at nag-aalala pa rin. Hinailan niya ang braso ni Alex Dixon at nagtanong sa mahinang boses, "No problem, right?" Umiti si Alex Dixon at hinawakan ang likod ng kamay niya. "Asawa, huwag kang mag-alala. Akin ang villa na ito." Casual na mapapatingin ni nanay. Bagamat hindi siya naniniwala na kayang bilhin ni Alex Dixon ang villa, gumaan pa rin ang pakiramdam ni Jane Lewis. Pulang-pula ang mukha niya at namula siya. Binawi niya ang kamay niya at muling kinurot ang bewang niya. Sinabi niya sa isang kaibig-ibig na boses, "Bumalik ka at ipaghanda kita ng sopas." Nang makita ang asawang nasa masayang kalagayan at nakangiting parang bulaklak, tuluyang nawala ang kalungkutan sa puso ni Alex Dixon. Gaano man kahirap pakitunguhan ang kanyang biyenan, nang hindi niya isinilang si Jane Lewis, paano siya makakahanap ng gayong mabuting asawa? Tuldok. Iniangat ni Helena ang ulo sa galit at humakbang papunta sa harapan. Ang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ay nagtago sa likod niya at nagbulungan sa isa't isa. Niloloko nila si Helena kanina. Sa ibabaw lang iyon. Sa katunayan, walang naniniwala na kayang bilhin ni Helena ang dalawang pinakamahal na villa sa Yan Capital. Ito ay ilang sandali ng WeChat at ilang mga larawan. Hindi nila alam kung ano ang problema. Maraming tao ang nadama na gusto ni Helena na kumilos ng cool. Isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ang tumakbo kaninang madaling araw, hindi dahil gusto nilang bisitahin ang villa, kundi dahil nagseselos sila at gustong makitang gumawa ng kalokohan si Helena. Sumunod din sina Shu Fugi at Zhang Faang. Hindi sila naniniwala na kaya ni Alex Dixon ang villa. Parang hindi nila alam ang background ni Alex Dixon. Naglakad si Helena papunta sa pinto ng villa at nagmamayabang na kumatok sa pinto. Ang villa ay isang antigong gusali. Bumukas ang pinto ng mahogany at ang bodyguard na nagbabantay sa pinto ay tumayo sa pintuan at tumingin sa malaking grupo ng mga tao na ito. "Sino ang hinahanap mo?" Malungkot na sabi ni Helena, "Nagdala ako ng mga kamag-anak para makita ang villa na binili ng aking manugang." Sinadya niyang sabihin ang mga salitang binili ng manugang ng napakalakas, upang bigyan ng babala ang mga tanod upang hindi niya ibunyag ang katotohanan. Ang bodyguard, gayunpaman, ay nagsiwalat ng naguguluhan na tingin. Pinalaki niya ito at buong ingat na sinabi, "Maling lugar ang hinahanap mo, tama. Hindi mo ito villa." Natigilan si Helena at hindi maganda ang kanyang mukha. Umubo siya at sinabing, "Ang aking manugang ay tinatawag na Alex Dixon. Sinabi niya na papasukin mo kami." Tahimik na sinabi ng bodyguard, "Wala pa akong narinig tungkol sa taong ito." This time, napatulala si Helena. Laking gulat niya kaya hindi siya nakapagsalita ng matagal. Agad na sumigaw ang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family sa likod niya. "Nako Helena, hindi mo ba sinabi sa'yo ang dalawang mansyon na ito? Nananaginip ka ba? Hindi ka nga kilala ng mga gwardya."
Don't tell me nagyayabang ka lang. Like I said, your family is so poor. Saan ka maghahanap ng pera pambili ng villa? After all this time, nagpapanggap ka na lang na mataba. Balita ko napakawalang kwenta ng manugang mo. Wala man lang pera. Natarante si Helena nang marinig ang mga kakaibang salita ng kanyang mga kamag-anak. Napahiya siya at nagalit. Sa sobrang galit niya ay malapit nang sumabog ang kanyang baga. Ang maldita na si Alex Dixon na ito ay hindi talaga binati ng maayos ang may-ari ng villa at nawalan siya ng mukha sa harap ng kanyang mga kamag-anak. Kung si Alex Dixon ang kaharap niya ngayon, siguradong sasampalin siya nito at sasampalin ng 2 beses. Tumakbo si Jane Lewes mula sa likuran at nang marinig niya ang usapan ng mga kamag-anak ay nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi ni Alex Dixon na walang problema? Nakita niyang namula ang nahihiyang mukha ni Helena at mabilis itong naglakad pasulong. Nakita siya ni Helena at agad na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Go! Call that trash Alex Dixon. Tell him to get over here for me." Kabanata 379. Puno rin ng pagdududa si Jane Lewes, kaya't maaari siyang magpadala ng isang text message kay Alex Dixon at magtanong kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, dahan-daang dumaan ang isang itim na Ferrari at huminto sa harap ng villa. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse at magalang na ainalalayan palabas ng kotse ang isang maganda at eleganteng babaeng nasa katanghaliang gulang. Nang makita ng gwardya ang ginang, mabilis siyang yumuko, "Jow, bumalik ka na." Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumingin sa karamihan ng mga tao nang may pagtataka at hindi nasisiyahang nagtanong, "Sino ang mga taong ito, bakit sila nakapaligid sa aking bahay?" "Bahay mo." Natigilan si Helena at tinignan ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang babaeng ito ay nasa edad na 50 at halos kasing edad niya, ngunit nakaupo siya sa isang marangyang kotse. Nakasuot siya ng black silk cheongsam at diamond necklace. Ang jade bracelet sa kanyang kamay ay napakalinaw at ang kanyang buong katawan ay nagpapakita ng pakiramdam ng pagiging maharlika. At siya ay nakadamit sa isang walang katulad na damit. Kung ikukumpara sa kanya, siya ay isang bumpkin lamang. Nakangiting humihingi ng paumanhin ang gwardya at sinabing, "Mga kababayan ko, hindi ko alam kung paano bumalik ang mga taong ito." Tumakbo sila at sinabing ito ang kanilang villa at nagpumilit na pumasok upang tingnan. "Tingnan mo." Sinulyapan ng ginang ang karamihan at nakitang nakasuot sila ng dumi. Isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Isang grupo ng mga scavenger na gustong tumira sa napakataas na klaseng villa, hindi man lang tumitingin sa kung ano sila." Sa una, ang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ay natakot nang makita nila ang matandang hag na ito. Pero ngayon, matapos siyang kutsain, mas lalo silang napahiya. Agad na itinutok ng ilang kamag-anak ang sibat kay Helena at nagreklamo. "Anong ginagawa mo? This is not your villa at all. It is a disgrace to us. Helena, I think you are vain. Ginawa mo kaming minamaliit ng mayayaman. Ang iyong manugang ay isang mahirap na tao, at ikaw ay nangangarap pa. Dahil gusto mo ng karaming pera, bakit hindi mo sasabihin na ang young master mula sa Dixon family sa Yan Capital ay ang iyong manugang?" Lalong naiinis ang middle-aged na ginang nang marinig niyang nagreklamo sila tungkol kay Helena. Sa sandaling ito, isang puting asong Peking essay ang tumakbo pababa mula sa Porsche at tumalon sa villa. Natawa ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, "Ang villa na ito ay hindi kayang bayaran ng mga mahihirap. Ang mga tulad mo, ang aso ko ay mas marangal kaysa sa iyo. Gayunpaman, hindi imposible na manirahan ka sa isang malaking mansyon. Sa iyong susunod na buhay, ikaw ay isisilang na muli bilang isang aso, kaya hahayaan kitang manirahan dito." Napapaligiran at pinagalitan si Helena ng isang grupo ng mga kamag-anak, at nakaramdam siya ng kahihiyan. Ngayon, siya ay kinukutya ng nasa katanghaliang gulang na ginang, at siya ay galit na galit. Agad siyang nag-angat ng tingin at sinimangutan, "Sabi mo sayo ang villa, kaya sayo." 2 araw ang nakalipas, napadaan ako sa villa at nakita kong walang tao sa loob. "Baka nagrenta ka." Ang nasa katanghaliang gulang na ginang ay hindi isang mabait na tao. Agad siyang ngumisi at sinabing, "Siyempre akin ito. Anak ko ang bumili.
Kagagaling lang niya sa pag-aaral sa ibang bansa kahapon at isa na siyang eksperto na inimbitahan ng National Clinic ng Yan Capital, sayo ito. Nang marinig nila ang mga salitang National Clinic, agad na natakot ang mga kamag-anak ng Shu family. Nagtrabaho sila sa Yan Capital ng maraming taon, kaya syempre alam nila kung anong uri ng lugar ang National Clinic. Ang makapagtrabaho sa National Clinic ay isang talento sa mga talento. Hindi banggitin ang kanilang anak ay isang espesyal na eksperto na inimbitahan ng National Clinic. Ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na karapat-dapat sa malaking villa na ito. Gayunpaman, hindi alam ni Helena ang tungkol dito at agad na sumagot, anong masamang klinika ang napakaganda. Ang aking anak na babae ay nagmamay-ari din ng isang kumpanya. Ang Big Boss ay nag-invest ng 100 milyon para sa kanya. Tumikim ang nasa katanghaliang gulang na babae at mayabang na sinabi, 100 milyon ay sapat lang para makabili ng palikuran sa bahay ko. Pumunta ka sa bahay ko para maglinis ng palikuran, at masyadong madumi ka. Itinuring ding tuso si Helena, ngunit ngayon ay pinagalitan siya ng medyo may edad na babae hanggang sa namula ang mukha nito at hindi na makapagsalita. Isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ang nagreklamo sa kanyang mga tainga, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng mukha. Sa hinaharap, paano siya magkakaroon ng mukha para bumalik sa pamilya Shu? Natatakot siya na ang usapan ngayon ay kumalat sa mga kamag-anak ng Shu family. Sa oras na iyon, mawawala ang lahat ng kanyang mukha at hindi maglalakas loob na lumabas upang makipagkita sa sinuman. Si Shu Fugi ay may malas ding hitsura sa kanyang mukha. Hindi maganda ang pakiramdam niya dito. Pinahiya ng kanyang kapatid na babae ang kanyang sarili, at hindi man lang niya maitaas ang kanyang ulo sa pamilya Shu. Sa sandaling ito, isang gulat na boses ang narinig mula sa gilid. Ma, bakit ka nakatayo sa may pinto? Bakit hindi ka pumasok? Nang marinig niya ang boses na ito, agad na sumabog si Helena na parang bar aisles ng mga pampasabog. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumugod. Itinaas niya ang kamay at sinampal si Alex Dixon. Basura, you made me lose face. Sa tingin mo ba araw-araw pumapanig sa'yo ang panloloko? At ngayon, nagsisinungaling ka pa sa sarili mong pamilya. Bakit hindi ka pumunta at mamatay? Mabilis na nag-react si Alex Dixon at hinawakan ang palad ni Helena. Tanong niya na punong-puno ng pagkalito, Ma, anong nangyari? Nasa supermarket siya bumibili ng tubig. Nakatanggap lang siya ng mensahe mula kay Jane Lewis at dali-daling lumapit na may dalang shopping bag. Walang kwentang bagay, ang lakas ng loob mong magpakatanga. Malakas na nagmura si Helena. Malapit nang tumalsik ang laway niya. Sabi ng mukha ni Alex Dixon, sabi mo sayo ang villa na ito. Kawawa ka naman, anong klaseng villa ang gusto mong bilhin? Tumingin si Alex Dixon sa pinto at kumunat ang noo. Malinaw na villa niya ito, bakit nagbago ang mga bodyguard sa pinto? Sa pagkakataong ito, si Jane Lewis ay lumakad din na nakakunot ang noo at mahinang nagreklamo, Alex, kung hindi mo kilala ang may-ari ng villa na ito, sabihin mo lang kay nanay. Gusto lang tingnan ni nanay. Okay lang kung she want to take a look. Bakit ka nagsisinungaling sa kanya? Si Alex Dixon ay puno rin ng mga tanong. Umiti siya ng mapait at sinabing, akin ang villa na ito. Bago pa man siya matapos magsalita ay nagalit na si Helena kaya sinuntok niya ito at pinagalitan. I told you to pretend. Iha, bukas hihiwalayan mo ang basurang ito. Sa tingin ko, siya siguro ang nanloko sa atin para manatili sa villa na yon. Baka sakaling makulong ang buong pamilya natin. Nilabanan ni Alex Dixon ang nakakabaliw na pambubugbog mula sa kanyang biyenan at itinulak itong palayo ng napakahirap. Sinabi niya kay Jane Lewis, bantayan mo si nanay. Aakyat ako at magtatanong. Pagkasabi nun ay umakyat na siya ng hagdan. Tinanong niya ang gwardya na may taimtim na mukha, sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Ang kanyang katawan ay naglabas ng mapang-ipang aura, at ang gwardya ay hindi nang ahas na sumagot. Napatingin siya sa katabi niyang medyo may edad na babae. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, kailangan mong maunawaan, ito ang aking tahanan. Dinala mo ang grupo ng mga dukha sa aking bahay upang manggulo. Hindi pa nga ako nakakapag-ayos ng marka sa iyo. Sa bahay mo.
Kumunot ang noo ni Alex Dixon at galit na sinabi, "This is obvious, my Villa. Paano ka nakapasok?" Si Helena ay nahuli ni Jane Lewes. Sa sobrang galit niya ay nagpupumiglas siya habang sumisigaw mula sa likuran. Nagpapanggap pa, "Tignan natin kung hanggang kailan ka magkukunwari." Isang grupo ng mga kamag-anak ng Shu family ang nagsimulang kutsain siya. "Helena, musical background ang pinanggalingan ng manugang mo, di ba? Parehas talaga ang acting niya." Sa mga oras na ito, gusto pang magpanggap ng kawawang batang ito. Dahil matagal ba nang nasa posisyon ang dayaan at nagsisinungaling pa sa sarili. Gusto lang niyang magpakitang gilas. "Kung manugang ko siya, matagal ko nang hiniling sa anak ko na hiwalayan ang ganitong uri ng basura." Nainip ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabi sa gwardya, "Tumawag ka pa ng ilang pang mga tao at itaboy ang grupo ng mga mahihirap na ito." "Tumigil ka." Lumapit sa kanya si Alex Dixon at malamig na sumigaw. "Wala akong pakialam kung paano ka nakapasok, lumabas ka na sa bahay ko." "Ikaw." Galit na galit ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinuro siya. "Popper, I'll call property over now. Sabi ko get loose." With a dark expression, she took her phone and called property. Tuluyan na siyang hindi pinansin ni Alex Dixon at inilabas din ang kanyang telepono para tawagan si Little Tita. Ito ay malinaw na ang Villa sa ilalim ng kanyang pangalan, ngunit ito ay talagang naging ibang tao. Ano ba talaga ang nangyayari? Kabanata 380. Ilang beses tumawag si Alex Dixon, ngunit palaging naka-off ang telepono ng maliit na tirahan na si Dixon Shenglan. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang matalim na pagsaway ni Helena at ang marahas na panunuya ng kanyang mga kamag-anak na lalong ikinagalit niya. Ayaw ni Jane Lewes na mapahiya si Alex Dixon, kaya't isa-isang humingi ng tawad sa mga kamag-anak ng Shu family, at humingi ng tawad sa kanila. Sa huli, lalo siyang pinagalitan ng mga kamag-anak ng Shu family, at may dalawang babae pa. Itinapon niya si Alex Dixon sa lugar, at nakahanap ng isang mayamang Amosayan capital para magpakasal muli. Sa sandaling ito, isang silver Lamborghini ang nagmaneho papunta sa pintuan. Bumaba mula sa kotse ang isang binata na nakasuot ng kulay abong suit. Nakasuot ng puting coat ang lalaki sa labas ng kanyang suit. Napakatingkad ng kanyang leather na sapatos na walang kahit katiting na alikabok sa mga iyon. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang ugali. Mabilis siyang sinundan ng dalawang katulong at pamwesto sa likuran niya, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Tinulungan siya nitong bitbitin ang kanyang bag. Lumiwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang at agad siyang ngumuso, "Bumalik na ang anak ko, tingnan natin kung paano mo ipaliwanag." Pagkatapos sabihin niyon, mabilis siyang naglakad at sinabi sa kanila ang nangyari kanina sa mahinang boses. Ito ay malinaw na siya ay isang eksperto na inimbitahan ng National Clinic. Maging si Helena ay hindi namamalayan na umatras ng kaunti. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalaki ang National Clinic, pagkakita sa ugali ng binata na ito, alam din niyang isa itong taong hindi niya kayang masaktan. Matapos marinig ito ng lalaking nakasuot ng kulay abong suit, itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ng masama si Alex Dixon. Sabi niya, "Nababaliw ka na ba sa pagiging mahirap? Sinabi ko na sa iyo ito ang tahanan ko. Tingnan mo ang iyong mga punit na damit. Bawat sapatos ko ay mas mahal kaysa sa iyong buong damit. Ang mga mahihirap ay nararapat lamang na matulog sa mga butas ng tulay. Imposibleng mabuhay sa isang villa sa kabilang buhay." Malungkot ang mukha ni Alex Dixon. Sabi niya sa malamig na boses. "Magsalita ka, anong pangalan mo?" Galit na siya. Basta't alam niya kung sino ang lalaking ito, tiyak na tuturuan niya ito ng leksyon. Umisi ang lalaking nakasuot ng kulay abong terno at panunuya, "Ang isang dukha na tulad mo ay naglakas loob na tanungin ang pangalan ko. Bilisan mo at ilayo mo itong grupo ng mga pulubi at mga kamag-anak mo, kung hindi, babaliin ko ang iyong mga paa." Pagkatapos niyang magsalita, huminto siya saglit at itinuro si Helena at sinabing, "Ang matandang ito, ngayon pa lang ay hindi niya igalang ang aking ina. Lumuhad ka at yumuko sa aking ina. Kung hindi, huwag mong isipin ang pag-alis." Si Helena ay orihinal na nawala ang lahat ng mukha.
Nang marinig niya na gusto talaga siya ng kabilang partido na magkawtaw, agad siyang umungol, bullshit. Hindi ba maganda ang pananamit niya at karapat-dapat akong yumuko sa kanya? Marahil ang pera ng matandang ito ay lahat ng kinikita ay galing sa pagbebenta sa kanyang katawan. Matandang shrew, ang lakas ng loob mong pag-alitan ang aking ina. Ang kulay abong bagay na mukha ng lalaki ay nagdilim. Tinaas niya ang kamay niya at sinampal ang mukha ni Helena. Masayang nagmumura si Helena nang bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang mukha. Agad siyang sinampal sa lupa at umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Nanay. Si Jane Lewes ay galit at balisa at mabilis na sumugod. Bumagsak si Helena sa lupa at umiyak ng malakas. Kasalanan mo ang lahat. Sinong nagsabing pakasalan mo si Alex Dixon, ang kawawang bastos na ito? Ikaw ang naging dahilan ng pagiging mahirap ng Lewes family habang buhay. Divorce bukas. Kawawang bastard. Ang gray suit na lalaki ay may hitsura ng paghamak. Kinuha niya ang panyo sa katulong at pinunasan ang palad niya. Pakiramdam niya ay madumi pa ang mga kamay niya nang sampilan niya ang matandang shrew na ito. Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay namula ang kanyang mga mata. Sumugod siya at sumigaw, anong karapatan mong sampilan ang nanay ko? Manakit ng mga tao. Malamig na bumuntong hininga si Hui Zai at sinabing, isang grupo ng mga mahihirap ang hitsura ding mga tao. Mas masahol pa sila sa mga aso ng aking pamilya. Get loose. Pagkatapos niyang magsalita, sinipa niya ang ibabang tiyan ni Jane Lewes. Akmang sisipain na sana niya si Jane Lewes gamit ang kanyang sapatos, bigla siyang nakaramdam ng panlalabo sa kanyang mga mata. Kasunod noon ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Lumipad ang buong katawan niya at bumagsak sa lupa. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Hinawakan niya ng isang kamay si Jane Lewes at dahan-daang binawi ang kanyang binti. Nagkunwari siyang hindi niya nakitang sinampal ng lalaking ito si Helena. Anyway, kailangan ding maparusahan si Helena kaya dapat may leksyon siya. Gayunpaman, hindi siya uupo at walang ginagawa nang hawakan niya ang kanyang asawa. Gulat na gulat pa rin si Jane Lewes habang nakayakap kay Alex Dixon at napasigaw sa gulat, Alex Dixon, tingnan natin kung okay lang ang nanay ko. Hinawakan ng lalaking nakaabo ang kanyang tiyan at pilit na tumayo. Nang bigla niyang marinig ang mga katagang Alex Dixon, bigla niyang inangat ang ulo niya at tinitigan siya ng masama. Sinulyapan ni Alex Dixon si Helena at sinabi sa malalim na boses, mababaw lang ang sugat sa balat ni nanay, okay lang siya. Tumangala siya sa lalaking naka-gray suit at natigilan. Nakita niya ang dalawang tingin ng kabilang partido. Para silang mga titig na titig sa kanya, puno ng puot at galit ang kanilang mga mata. Sa oras na ito, mahigit 20 bodyguard ang tumakbo palabas ng villa. Ang lalaking nakasuot ng kulay abo na suit ay agad na umungol ng galit, alisin ang kawawang bastard na ito dahil sa pagpasok sa pribadong pag-aari, hindi ko sila patatawarin. Siya ay umungal hanggang sa siya ay nasa tuktok ng kanyang mga baga, at ang kanyang boses ay nagpahayag ng halatang puot. Naguguluhan din si Alex Dixon. Gumanti lang siya, pero bakit parang nakilala ng kabilang partido ang kaaway ng kanilang ama, at kinaiinisan siya hanggang sa kaibuturan. Hindi niya hinukay ang libingan ng mga ninuno ng taong ito. At saka, sa kanya ang villa na ito. Mahigit 100 kamag-anak ng Shue family ang hindi pa nakikita ng tauhan na ito. Napapaligiran sila ng isang grupo ng mga bodyguard na may hawak na stick sa kanilang mga kamay. Agad silang nataranta at desperadong humingi ng awa. Si Helena ay mukhang malakas sa labas ngunit mahina sa loob. Sa sandaling ito, natatakot din siya. Mabilis niyang sabi habang nanginginig, hindi, wala itong kinalaman sa amin. Aalis na kami. Kailangan mo lang hulihin si Alex Dixon mag-isa. Matiim na tinitigan ni Hui Xiu si Alex Dixon at ilang salita ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Of course, this has nothing to do with you. Buhay niya lang ang gusto ko. That's great, tuwang-tuwa si Helena at mabilis na tumayo para hilahin si Jane Lewes, anak, alis na tayo dali. Sa halip ay kumalma si Alex Dixon at malamig na sinabi, gusto mong manatili ako, hindi ka masama. Pagkasabi nun ay tumawag siya at sinabi sa mahinang boses. Isang grupo ng mga bodyguard ang nagpalit ng target at pinalibutan si Alex Dixon.
Ang mga kamag-anak ng Shu family ay nagtago sa malayo, natatakot na matamaan. Si Jane Lewes, gayunpaman, ay labis na nababalisa. Nagpumiglas siya na makalaya kay Helena at sumugod na tumayo kasama si Alex Dixon. Namumutla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga labi dahil sa takot, ngunit matigas niyang sinabi sa lalaking nababagay na kulay abong, kung maglakas loob kang hawakan ang aking asawa, hindi kita bibitawan. Ang kahabag-habag na babae na ito. Hindi niya gusto ang kanyang buhay para sa basurang ito. Galit na saway ni Helena. Napatingin si Alex Dixon sa kanyang asawa na nakatayo sa tabi niya at naantig sa kanyang puso. Sa kritikal na sandali, ang kanyang asawa lamang ang hindi magpapabaya sa kanya. Bagamat nasasabi niyang natatakot din ang asawa, pinili pa rin itong makasama. Tanging ang gayong asawa ay karapat-dapat sa kanyang proteksyon sa lahat ng mga gastos. Ang abo na buhok na angkop na lalaki ay sumimangot, sabihin, dapat ko bang pilayan muna kita, o pilayan ang iyong asawa? Sa nakikita mong labis kang nagmamalasakit sa iyong asawa, babaliin ko muna ang mga binti ng iyong asawa, pagkatapos ay hayaan siyang makita ng sarili mong mga mata kung paano siya mapalayan. Ikaw. Kung anuman, babayaran lang kita. Ilang milyon. Marami akong pera. Bahagyang ngumiti si Alex Dixon, at isang bakas ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Subukan mo. Mahigit 100 bodyguard ang tumakbo palabas ng villa, lahat sila ay may hawak na mga bakal na tubo at mukhang agresibo. Natakot si Helena. Napaluhod siya at napaungol, please, let my daughter go. Kung gusto mo siyang suntukin, hampasin mo si Alex Dixon. Hihiwalayan siya agad ng anak ko. Abangan ang susunod na kabanata.